Sa liwanag ng umaga, layan ang iyong ilaya. Sa himig ng hangin, nadarama. Sa bawat hakbang, ikaw ang gumagabay. Nakakaganda ng buhay sa iyong kamay. Sa bawat dawin na dumaraan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Ang mundo'y iyong nilikha. Hey guys, morning mga kapatid. Today is Friday. Ngayon po ay December 12, 2025. At ngayon pong araw na ito, muli tayo ay dadako sa ating daily devotion. No? At ngayon po ay tayo ay dadako sa talata mula po sa aklat ng Juan o John, chapter 10, verse 11. Dito po ay pamagatan nating not a hireling. No, ano nga ba ito? No, ano ba itong hireling nito o bayaran, no? The unwavering commitment of Christ, no? At bago natin talakayin at pag-usapan, hayaan po natin na tayo po ay samahan ng aking partner, no po, para tayo ay samahang magbasa ng talata at pangunahan po tayo sa pananalay. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat at ito po ang aking partner. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa John 10 verse 9. Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord, maraming salamat po sa panibagong umaga na meron kami ngayon, Panginoon. Maraming salamat po sa proteksyon at pagpapala na ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin ngayong maghapon na ito, Panginoon. At kami po ay humihingi ng gabay sa iyong banal na Espiritu para sa aming pag-aaralan ngayong umagang ito. Nawa siya ang manguna, Panginoon, buksan niya ang aming kaisipan at puso upang lubusan naming maunawaan ang iyong mga salita, Panginoon, mai-apply sa aming buhay at maibahagi sa iba. Maraming salamat, Panginoon, sa araw-araw na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Humingi rin po ako, Panginoon, ng kagalingan para sa aming anak na si Casey, Panginoon. Kiniklaim na po namin ang complete healing na ipagkakaloob mo sa kanya. Ganon din po, Panginoon, sa makakarinig ng iyong mga salita na nagdaranas ng karamdaman, Panginoon. Kagalingan po ang aming healing sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Maraming salamat, O Lord. At ang lahat ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay, pray ng Diyos. At ngayon po, basahin po ulit natin itong ating talata mula po sa Amplified Version. At mamaya ay babasahin din natin yung reference nito. Sabi ng Panginoon, I am the good shepherd. Magsasalita po nito ay mismo ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga, the good shepherd lays down his own life for the sheep. Sa bahaging ito ay nabanggit din po doon sa Psalm 23 verse 1 to 6. At basahin po natin ito. Psalm 23 verse 1 to 6. Psalm 23. Verse 1 to 6. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. 2. Pinamhimlay niya ako sa luntiang pastulan at inakay niya sa tahimik na batisan. 3. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. 4. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo aking gabay at sanggalang. 5. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinuhos, sa aking saro, pagpapalay lubos na lubos.
6. Kabutihat pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Amen. So yan po yung tinutukoy niya. No? Nung kinuot po ito ng ating Panginoong Jesucristo at pinakilala niya yung kanyang sarili, yan po yung tinutukoy niya sa Good Shepherd. Na sinabi rin po doon sa Psalm 23, verse 1 to 6. No? At napakagandang tingnan natin. Ano ho? Na nagpapakita, no, na ang Diyos ay kasama natin. Parang noong nakaraan, di ba, naging topic natin is God with us, no ho. At yan din po ay natukoy ang bilang isang good shepherd dito ay patungkol din po doon sa sinabi ng Panginoon doon sa Isaiah 40 verse 11, no? Isaiah 40 verse 11. At tulad ng pastol, pinapakain niya ang kanyang kawan, ang kanyang mga bisig, ang maliliit na tupay kanyang yayakapin. Sa kanyang kanlungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang mga tupang may supling. Grabe, no? Kung ating titingnan at iisipin yung pagiging mabuting pastol at katangiang yun ay grabe ang Panginoong Hesus, no? Na noon sa panahon noong lumang tipan, pinakilala ito, no, sa aklat ni Haring David at ni Isaiah kung paano nangangalaga ang isang pastol o isang pastor na katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Isang pastol o isang pastor na patuloy na nakakasama natin. Sabi nga, kahit sa lilim at ng kadiliman, siya po ay kasama natin. At ito po sa ating konteksto ng John 10. No? Ito po ay ang ating Panginoong Hesus mismo ay nagpapaintindi sa atin kung ano ang tunay na shepherd o yung tagapangalaga o pastor versus hireling. Yung hireling po, pag-usapan natin ito. Yung hireling, ito po yung bayaran na tagapag-alaga. No? Ano ho pagkakaiba ng may-ari sa bayaran na tagapag-alaga? Ano ho? Yun po ang pinatutungkulan po dito ng kontekstong ito. Ang sabi po ng talata, no ho, at binasa kanina, ako ang tapat na pastol. Yan po ang sabi ng ating Panginoon. No ho, siya mismo. He is the good shepherd. Hindi siya tulad ng mga hireling o yung mga bayaran. Sabi nga po, ano ba itong hireling nito? Yung hireling po dito na tinutukoy ng Panginoon, yung sabi nga ay sa Batangas, yung karibok. Alam na pakinggan nyo na ho ba yung salitang yun? Kagulo. Yung takbuhan na kapag may danger. O, pagka yung may kaguluhan, ay karibok. Parang ganon. Bakit? No? Kasi, hindi po niya tayo trabaho lang. Tingnan po natin yung mindset na yun, ano? Kasi minsan, sa buhay ng isang tao, ay nagampanan ko na ho yung aking tungkulin. Parang trabaho, ano? O sabihin natin, di ba? Sabihin natin bilang isang magulang. Sa magulang mo na, no, ay nagawa ko na sa inyo aking tungkulin bilang isang nanay, bilang isang tatay. Tapos na ako sa inyo. Okay? Hireling, no? Parang ganon. Hireling po yun. Halimbawa naman sa trabaho. Okay, no, hanggang alas 8, mula ako alas 8 hanggang alas 5. Pagdating noon, wala sa oras, walang trabaho yan. Bahala kayo magantay. Yan, hireling po yan. No, yan ang mga nakikita natin. Marami ngayon sa nakikita natin establishment, maging private man yan o government yan, no? Bibihira yung sabi nga ay concerned citizen o talagang good shepherd. No? O pag tingnan natin sa ministry, no? Yan, pag may problema, nawawala si pastor. Missing in action. Pero pagka nandiyan na yung mga parangal, papuri, at golden awards, yan, andun si pastor. Yun yung hireling. Siya yung bida. Siya yung highlights ng pangyayari. Okay? So, yan po yun. Pero pagka may danger, ang hireling, sabi nga, karibok, takbo na. No, bakit? No, ito po ay kasi ang ating Panginoong Jesucristo, hindi niya tayo job order lang. Hindi niya tayo trabaho lang, kundi tayo ay mismong Kanya. Okay.
tunghayan po natin yung verse 14 at na-inexplain po niya for its self-explanatory. Tingnan natin, lundagan natin yung John 10 verse 14. 14, 15. John 10:14. O sa 15. Kasama ang 15. Ako nga ang mabuting pastol kung paano kinilala ako ng Ama at siya'y kinilala ko. Gayon din naman kinilala ko ang aking mga tupa at ako na may kinilala nila at inialay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Amen. Sa yugtong ito, dito, grabe ang Diyos. Bakit? Maaring kilala natin yung presidente natin, pero maaring hindi kanya kilala. Tama? Pero ang Panginoon Diyos, iba. Kinilala siya ng Diyos, kaya kung tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon tagapagligtas, kilalang kilala ka niya. Pastor, kilala rin ba ako ng Panginoon Diyos kahit hindi ko siya tinanggap? Yes, kilala ka rin niya. Kaso nga lang, hindi ka sa Kanya. Kasi, yun lamang naniwala at nanampalataya ang siyang kinikilala ng Diyos. Okay, puntahan muna natin ang misconception. Minsan kasi, nasa isip natin, yung posisyon, yung title, yung basta leader ka na, okay na. Sabihin na, ibigay sa'yo yung title na pagiging pastor, pagiging leader, ikaw yung leader. No? Ano po ang misconception dyan? Common misconception po ng isang tao, yung kahit sino pwedeng maging leader. Basta may title o sahod, qualified na. Di ba? Pagka siguro inilagay mo yung sweldo, di ba? Inilagay mo yung, bibigyan mo yung sweldo ng ang pastor. Diba? 100,000 ang sweldo ng pastor. Ay, kagulo. Baka lahat gusto yung maging pastor. Tama? Pero kung wala yung sweldo, sino gusto magpastor? Busy po ako eh. Pastor. Yeah? Example na lang. Kung ang Bible study may sweldo, sabihin natin ang sweldo ng Bible study, bawat atin ng Bible study, merong 50,000. Aba, ay baka sabog ang Bible study. Tama? Kasi may sweldo eh. At yan ang realidad ng buhay ng isang tao. And again, mali ito. At sa kontekstong ito natin pinag-aaralan ngayon sa John 10, binibigyan din po ito ng ating Panginoong Hesus na hindi lahat ng nagpapastol o nagpapastor ay tapat. Maraming hireling. Pakitandaan po yung word na yon, hireling. Ibig sabihin, hinire lang siya na nasa posisyon lang para sa pera, para sa pain, o para sa power. Pero, walang pakialam sa mga tao. Deadma. Okay, bigyan natin ng kwento. At pangalanan natin ng kwentong ito, o pamagatan muna natin. Ang kwentong ito ay pamagatan natin ang amo at ang security guard. Okay, pangalanan natin ang security guard. Ang security guard ay pangalanan nating Kuya Dan. Yan. Siya si Kuya Dan. At ang amo ay si Aling Weni. Yan. Para maganda. Aling Weni. Si Aling Weni at si Kuya Dan. Okay? Okay. So, ang senaryo natin dito ay ganito. Mayroong kumakalat na balita na magnanakaw. Isang notorious na magnanakaw. Umapatay. Bukod sa nagnanakaw, talagang gumagawa ng pinsala. No? Nagnanakaw siya, yung magnanakaw na yan, nagnanakaw, nagwawasak, at pumapatay. He is the he wants to kill, steal, and destroy. Yan yun. Yan yung magnanakaw. Kumakalat siya, aali-aligid siya, naghahanap siya ng masisilo. No? Yan po yung senaryo. At yun din yung senaryo ng John 10. Eh. Okay. Itong si Kuya Dan, siya yung security guard. No? At hinire siya ni
Weni, yung amo. Okay, so ang pagkaka-hire sa kanya ay 8 a.m. hanggang 5 p.m. Okay, lumampas na ngayon yung 5 p.m. Tapos nabalitaan, atakihin ang tindahan mo, Aling Weni. No? Pupunta diyan ng kaaway. Kaya kinausap ni Weni si Kuya Dan. Kuya Dan, pupunta raw ang magnanakaw. Meron akong impormasyon. Dito raw pupunta yung magnanakaw. No. Ngayon si Kuya Dan, sandali, tapos na yung trabaho ko eh. 5 p.m. Bibigyan na lang kita ng overtime. Hindi, tapos na. Tapos na yung aking overtime. Kasi nga, papunta na yung magnanakaw eh. Diba? Sabi nga, ang hireling daw ay karibok. Yung pag may mga problema, karibok na yan. May ising in action. Pero pagka yung nandyan na yung appreciation, no? Nangunguna yan, nakabarong pa yan. Ako kasi, ganito ang ginawa ko. Parang politika, no? At ang sabi nga ni Kuya Dan, pasensya na po, ma'am. Uwi na po ako. Bayad lang naman ako hanggang 5 p.m. Bahala na kayo dyan. Okay. Si Aling Winnie, dahil siya po yung may-ari ng tindahan, kahit na gabi na, nagpuyat siya. No? Ano po yun? Nagbakod siya, nag-install siya ng CCTV, no? At mentalidad niya, hindi ko pababayaan ang tindahan ko. Dito ko pinaghirapan ang papakain ko sa pamilya ko. Ito ang nagbibigay sa akin ng buhay. Okay. Tanong, bakit relevant ito ngayon sa ating topic ngayon dito sa John 10 verse 11? Yung hireling mentality po, o sabihin na natin, yung pinangalanan natin, si Kuya Dan. Gaya po ng sinabi ng ating Panginoong Hesus, ang hireling ay kumakaribok, tumatakbo kapag may panganib. No? Sige po, tunghayan po natin yung sumunod na talata doon sa John 10 verse 12 to 13. 10, 12 to 13. Ang bayaran ay tumakas kapag may dumarating na Tumatakas kapag may dumarating na asong gubat, iniiwan niya ang kanyang tupa. Palibas ay hindi niya pastol ang mga ito, hindi kanya ang mga ito, kaya't sinunggaban ng asong gubat ang mga ito at binulabog. 13. Tumakas siya, palibas ay bayaran lamang at walang malasakit sa kanyang mga tupa. Amen. So yan po yun. Yun po yung hireling. Pera lang. Walang personal na malasakit. Yan po yung hireling mentality. At yung good shepherd mentality naman ay ito. Yun si Aling Winnie na ating naging kwento kanina. Tulad ng ating Panginoong Hesus, ang tunay na pastol ay nagmamay-ari. He owns. Siya mismo ang gagawa ng paraan. And for self-explanation, basahin po natin yung John 10 verse 14. John 10 verse 14. John 10 verse 14. Ako nga ang mabuting pastor. Nabasa ito kanina. Kung paanong kinilala ko ang Ama ay siya'y kinilala ko, gayon din naman kinilala ko ang aking mga tupa, at ako'y kinilala nila, at inialay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Amen. Okay, so yun ang ating mabuting pastor. He is the good shepherd. At yun po yung mentality. Gaano ba natin kakilala ang ating anak? Gaano ba natin kakilala ang ating asawa? Gaano ba natin kakilala ang ating mga kasama sa hanap buhay? Gaano ba natin kakilala ang mga kasama natin sa ministry? Kapag may problema ba, ano ang mentality mo? Good shepherd o hireling? Dito ay pinapakita po natin, Panginoon Diyos, ang pag-ibig.
Ang pag-ibig na may responsibilidad. Our life lesson dito po sa ating tinatalakay ay una, huwag magtiwala sa titulo o title lang. Pastor ako, leader ako, evangelist ako, o kung ano pa man ang leader. Rabbi ako. Marami pong kuyadan sa church, sa politics, o workplace. Nagpapanggap lang na concern. Sabi nga po, ang totoong pastol ay handang mag-sacrifice. 1 Peter 5, verse 2 up to 4. Alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Alagaan ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Iyan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong maglingkod. 3. Hindi bilang Panginoon ang inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa nila kayo. 4. Pagparito ng pinunong pastor ay tatanggap kayo ng kaluwalhatiang koronang di kukupas kailanman. Yes. The imperishable crown. Yan po yung koronang yun. Kaya bilang isang pastor, tingnan natin. Tayo ba ay nandito sa Psalm 23? Tayo ba ay nandito sa John 10, verse 11 to 14? Tayo ba ay nandito sa Isaiah 40, verse 11? Tayo ba ay nandito sa 1 Peter 5, 2 and 4? Ang ating Panginoong Hesus, hindi po siya hireling at hindi siya kayang bayaran. Ang ating Panginoong Hesus ay hindi nagbibigay ng half-baked na protection. Ibig sabihin yung hilaw. Siya po ay handang mamatay para sa iyo at para sa akin. Katulad ng binasa nating talata ngayon sa John 10:11. Siya yung pastor. Kaya nga, tayo rin pwedeng maging Aling Rosa, Aling Weni. No? Na huwag maging hireling. Gawin po natin yung nararapat sa ating pamilya, sa ating trabaho, o sa ating ministry. Paglaanan po natin ang puso. Hindi pwedeng trabaho lang ang pagmamahal. Pero hindi rin naman po pwedeng abuso. Yung lahat na lang inaasa mo. Hindi po ganun. Kaya nga mga kapatid, kung si Jesus ay handang mamatay para sa iyo, paano ka naman magre-react sa mga responsibilidad mo? Leader ka ba na tapat o trabaho lang? Ang pagiging pastor ay hindi dahil sa puwersa, kundi usang loob. Hindi dahil sa gusto mong yumaman, kundi handa kang maglingkod. 1 Peter 5 verse 2. Alagaan ninyo ang kawan ng Diyos at na ipinagkatiwala sa inyo. Alagaan ninyo ito ng maluwag sa inyong loob at hindi napipilitan lamang. Iyan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin hindi dahil sa kabayaran kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Amen. And that is the Good Shepherd. Himayin natin ang talata. Doon po sa talatang ito sinabi, ako ang tapat na pastor o pastol. Hindi lang pastol, kundi tapat. Sabi po doon sa Greek word niyan is kalos. No? Ibig sabihin po noon is mabuti, noble, and may dignidad. No? Yan po yung ibig sabihin ng kalos. Ibig sabihin, mismo ang ating Panginoong Kristo ang messianic shepherd na inilaan ng ating Panginoon Diyos
Sabi nga doon sa Ezekiel 34 verse 23. Itatalaga ako sa kanila ang isang hari tulad ng lingkod kong si David. Siya ang magiging pastol nila. Amen. At doon sa yon, ipinakita po ng Panginoon. At binasa natin kanina doon sa Psalm 23. He is the good shepherd. At yun yung pastor. At yun tinalagang hari ng Panginoon Diyos. Kung bakit ang ating Panginoon Diyos ay hari ng mga hari, are kings. Kung bakit siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Kung bakit siya ang Diyos na buhay. Bilang isang tao at bilang isang Diyos. 100%. Upang magbayad sala sa atin. Na willing, sacrifice, o sinacrifice ang kanyang buhay para tayo mabuhay na muli. Kaya nga doon sa sumunod na talata, sinabi, binigay niya ang buhay niya. Para kanino? Sa mga tupa. Sino yung tupa? Tayo. Hindi po ito force, kundi choice ng ating Panginoon Jesucristo. At katulad natin, meron tayong choice, di ba? Pwede tayong hindi umattend. Pwede natin hindi siya piliin. Okay? Pero pinili ko na naman si Lord eh. Pero ang choice ko, hindi umattend ng Bible study. Ang choice ko, dito lang ako. You set boundaries. Yes. Pero hindi mo makikilala ang Panginoon Diyos. Hindi mo mararanasan ang pagpapala. Ang mararanasan mo, puro pagrereklamo. Why? You don't know your God. John 10 verse 18. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Kahit sa atin, sa buhay natin, yes, meron din free will. At yung buhay natin, huwag nating isaalang-alang dahil sa nararanasan natin. Na pag nakaranas tayo ng hirap, Lord, kunin mo na ako. O kaya naman, no? Lord, huwag mo muna akong kunin. Di ba? Minsan, yun yung mga litanya ng buhay natin o mga dialogue natin sa buhay o sabihin na natin ay drama ng buhay natin. Kapag nakararanas tayo ng matinding pait, pagsubok, na alam naman natin kasama natin ng Diyos. Na instead na magtiwala tayo sa Panginoon Diyos, nagre-reklamo tayo sa Kanya. He is a good shepherd. Na kahit minsan mapait ang nating nararanasan, pero that is an opportunity para makita natin siya and also a provision ng Lord para hindi tayo lubusang mapahama. At ito ay sakripisyo para sa atin. Sabi nga sa atin, Isaiah 53 verse 7. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ng tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Amen. Kasi alam niya yung purpose niya. To save us. Na kahit binugbog siya, di ba? Alam naman natin, di ba, napanood niyo yung Passion of the Christ? Pero wala pa sa kalingkingan yun dahil lang sabi nga ng Biblia, halos hindi na siya makilala eh. Hindi na nga siya nalaman na siya ay parang tao eh. Kala nga iba, hayop siya dahil grabe yung pagkawasak ng kanyang laman. Kaya nga minsan, di ba, sa pagsubok natin, yung ating pagdaing, no? Walang ka lang ng walang ka ng wifi, no? Reklamo ko na kay Lord eh. Di ba? Minsan, reklamo na tayo. Tandaan po natin, sa talatang ito, nangako ang Diyos na kung siya ang pastol natin, safe tayo kahit a valley of death o sa libis ng kamatayan. Sabi nga doon sa binasa natin kanina doon sa Psalm 23 verse 4. Bakit iba ang ating Panginoong Hesus sa hireling? Ang hireling po ay bayad lang. No? At ngayon marami po ang mga pastor na binabayaran lang. No? Parang dinidiktahan lang sila
Ito ho ang ating target, ganito, ganyan. Hindi pagpapastor yun. Preacher ka lang, hindi ka pastor. Kasi wala kang sariling desisyon. Kaya nga pag may kaguluhan, takbo yan. Atulin at takbo. Mga ba yun? May kwento yan eh. Aputol kamay, hindi atakbo. Ano? Pero hindi pala magandang kwento yun. Okay? No, bayad lang. Yan po yung hireling. Di ba? Binasa natin yan kanina doon sa verse 10 hanggang 13, di ba? Pero kapag may lobo na, o yung lobo dito na tinutukoy doon sa binasa natin talata kanina doon sa 12 to 13, John 10. Yan po yung problema. Yan po yung tukso. At yan po yung persecution. Yung persecution, yun yung mga sabi-sabi ng kapitbahay. Oh, ay, kaya kami namalas dahil ganyan, dahil ganon. That's his persecution. Tandaan natin, pag ang kinalaban natin yung Panginoon Diyos, wala ka nang kakampi. Kasi pagkalaban mo si Satanas, kakampi mo ang Diyos eh. Pagkalaban mo ang sarili mo, kakampi mo sa Lord. Pagkalaban mo yung mundong ito, kakampi mo si Lord. Pero pag si Lord ang kinalaban mo, wala ka nang kakampi. Kala mo ba kakampihan ka ng mundong ito? Kala mo ba masaya yung bagay na nag-i-enjoy ka sa kasalanan, nag-i-enjoy ka sa mundong ito? Hindi mo alam. Inilalayo mo lang ang sarili mo sa Diyos. Dahil ang ating Panginoon Diyos, He wants relationship, hindi transaction. Na kapag mabuti ka, mabuti rin siya. Kapag masama ka, masama rin siya. No. He is good shepherd. He is good all the time. Siya ay lumalaban para sa atin. 1 Peter 5 verse 7. First Peter 5:7. 5:7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Amen. Ipagkatiwala. Ginagawa ba natin yan? Are you really surrendering and trusting ang buhay mo, ang pamilya mo, ang livestock mo, pamumuhay mo, sa Kanya ba talaga nakasentro? Huwag mong isipin na paglalaban ka ng Panginoon Diyos kung wala ka naman sa Kanyang presensya. Because you cannot see yung mga bagay na yan kung wala ka talaga sa presensya niya. Kahit na kumikilos ang Panginoon Diyos sa buhay mo, hindi mo siya nakikita. Kahit nga ilang beses ka pinaalala na ng Diyos, umattend ka ng Bible study, manalangin ka, magbasa ka ng Biblia, inasa mo na lang kay pastor. Akala mo naman si pastor bayaran. Hireling. Ang Panginoon Diyos pinatutungkulan at binibigyan tayo ng pananaw. Ano ba ang tingin natin sa ministry? Hindi lang yan pagiging pastor natin. Kahit sa buhay natin. Kahit sabihin natin, tila hindi naman ako pastor, para lang yan sa mga pastor. Hindi. It's apply to everyone. Kung paano natin pinangangalagaan. Ang pastor ay pangangalaga. Paano ba natin pinangangalagaan ang buhay natin? Ang relationship natin? At ang Diyos ang siyang nagpapaanyaya sa atin na lumapit sa Kanya. Hindi dahil sa handa ka na. Di ba, minsan, again, ulitin ko. Minsan, di ba, pag may niyaya ka sa church, attend tayo sa church, Sunday service. Attend tayo ng Bible study. Ay, kapatid, ikaw na lang kasi hindi pa ako handa eh. Marami pa akong kailangang
alisin sa buhay ko, 50 years later, hindi mo pa rin yan naalis sa buhay mo. Bakit? Because you rely on yourself. Kasi ang tunay na pagsuko sa Panginoon ay dahil hindi mo pa kayang alisin yan. Kundi gusto mong alisin yan sa tulong ng Diyos. Kailangan natin siya. Kaya nga ang pagmamahal ng Panginoon Diyos, namatay muna siya para sa atin. Kaya nga sabi niya, di ba, sa Romans 5:8, Ngunit ipinamdama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Amen. Yan ang pagpapadama ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Pinadama niya yung pag-ibig na ito nung tayo makasalanan pa. Kaya nga, kung may nag-i-invite sa'yo na umattend sa Bible study, go. Hindi dahil sa mabuti ka na, kundi dahil kailangan natin siya. Kailangan natin ng good shepherd. Kailangan natin ng isang mangangalaga sa buhay natin. Kung ang alam natin sa buhay natin ay hindi tayo perfecto. Alam nyo, yung mga ayaw umattend sa Bible study, ayaw umattend ng church, sila yung mga taong tingin nila sa sarili nila, they are perfect. Masakit. Bakit? Hindi na nila kailangan ng shepherd eh. They can manage. I can do all things through me who strengthens myself. Na wala yung Christ. And yet, pagka sila ay nagkaroon ng problema, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Dinamay mo na si Lord. Ikaw ay me, myself, and I. Sabi nga ng psychologist, narcissist. Narcissist o narcissism. Mga kapatid, sa ating pag-aaral na ito, kilalanin natin ating Panginoon sa Kristo bilang pastor natin. Hindi parang katanguan lang. Hindi parang kakawayan lang. Lord, gusto ka dyan? Okay ka lang ba dyan? Siya yung pastor natin. Hindi pwedeng casual follower ka lang. Once in a blue moon. Tandaan natin, darating ang Panginoon, ang darating ang panahon, kakatok tayo sa pintuan ng langit. Lord, buksan mo to! Ang sabi ng Lord, I don't know you. Sundan natin Panginoon Kristo ng buong puso. Talon tayo doon sa verse 27. John 10, verse 27. Nakikinig sa akin ng aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Yun ang tupa ng Diyos. Bakit ka nag-God's morning? Bakit ka nagba-Bible study? Bakit mo kinukuusap yung mga tao? Because of you are Christ follower. Hindi casual follower. Magtiwala po tayo sa commitment na ito na ating Panginoon Kristo. Kahit minsan feeling mo nag-iisa ka, hindi ka niya iiwanan. Lagi nating tatandaan. Balikan ulit natin yan. Hebrews 13 verse 5. Hebrews 13. Verse 5. Huwag kayong magmukhang pera at nasiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Amen. Hindi kita iiwan ni pababayaan man.
Kaso meron dong unang sinabi. Ano po yun? Huwag making mukhang Yeah. o ang pera. Di ba? Sabi nga nung kanta ni Dodong ng The Faith. Di ba? Bakit ang tao may mukha? Di ba? Bakit ang pera may mukha? Ang tao wala. Di ba? No? Pero dinodiyos na yung pera. Sabi nga doon sa awitin ni Dodong. Huwag po natin Diyosin ng pera. No? May mga tao kasi na pag namamroblema, no? Pero napakatamad naman. Patulog-tulog sa kangkungan. Tapos parang pabiktim pa minsan. No? Yung word na minsan, lagi nating nababanggit yan, ay, sorry, hindi ko napansin. Ingatan niyo po yan. Be attentive. Hindi lang yan professionalism. Hindi pagpapakita ng kung nararapat ba tayo sa trono at tabag ng Diyos. Maging tupa po tayo na tumutugon o marunong tumugon. Makinig sa boses ng Diyos. Tinig niya ng ating Panginoon sa Kristo. Prayer, pagbabasa natin ng Biblia, pag-attend natin ng Bible study, para na po akong sirang plaka. Sa paulit-ulit dito. Dahil ito po yung kailangan. At iwasan po natin ang boses ng strangers. Bakit? Yung mundo. Ay, hayaan mo muna siya dyan. Bahala siya dyan. Hayaan mo sila mag-Bible study. Mapuyat sila dyan. Alam nyo, yung mga nagpupuyat naman, nagba-Bible study, tuwa sila. Kasi, Lord, salamat po, Panginoon. Tinuro niyo po sa amin ito. Yun yung mga nagba-Bible study. Ikaw naman, mga luko-luko itong mga ito. Pupuyat sila. Ako, nood lang ako TV. Games lang ako. Gawin ko lang yung mga makamundong bagay sa buhay ko. Yun ba? At sasabihin mo, Lord, ako'y tupa mo. Ako'y lingkod mo. Papasukin mo ako sa langit. Kakatok ako. Lord, kumakatok ako. Nandito ako. Again, sabi sa'yo ng Lord, I don't know you. Pero kung ikaw ay sumusunod sa ating Panginoon Diyos, nakikilala mo yung kanyang tinig. Yan yung kasigasigan mo pag-attend ng Bible study, pag-attend sa church, no? Yan yung tinig ng Diyos eh. Nagpupuri sa Panginoon. Yan po ang tinig ng Diyos. Makikita mo, magiging pastol ka din sa iba. Tulad ng ating Panginoong Hesus. Maging handa po tayo mag-serve. Diba sabi nga sa atin ng Galatians 5 verse 13? Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Amen. Ano po? Maglingkod sa diwa ng pag-ibig. Huwag maging hireling sa pamilya, sa church, o sa community mo. Kung kaya mong tumulong ka. Mga kapatid, tapusin ko na dito pa ako ano pa mga masabi ko. No? Final reminder. Ang commitment ng ating Panginoong Hesus ay walang kondisyon. There's no conditions. He loves you kahit na makasalanan ka. He loves you kahit masaya ka. Kaya lumapit tayo sa Kanya. Yan po ang commitment ng ating Panginoon Diyos.
Kahit makailang beses tayong magkamali, hindi siya nagiging hireling sa atin na susuko. No. Siya ang may-ari. Hindi siya hireling. Hindi siya bayaran lang. Diba? Minsan naririnig natin, ay ano lang yan eh. Hindi yan makakapag-desisyon. Bakit? Bayaran lang yan eh. Diba? Yan din po sinasabi ng Panginoon. Biblical po yun. Kapag naririnig natin yung isang taong walang desisyon, walang pakialam, bayaran yun. Pero makikita naman natin, mayroong mga empleyado na kahit talagang sila'y bayaran lang, makikita mo yung concern sa tao, yung effort nila. Sarap sa pakiramdam. Kahit nga, di ba, sabihin natin yung magpapagamot ka lang ng, sabihin natin, ng aso, yung sa vet, di ba? Merong mga tao na approachable at hindi approachable eh. Merong mga tao na kala mo eh parang alipin sa gigilid ka niya, no? Merong ganung tao na ganun yung attitude. Pero meron din naman tao na talagang approachable sila. They are willing to help. Kahit hindi mo sabihin. At hindi sila mahilig doon sa sabihin natin ay yung appreciation. Pasalamatan mo sila o hindi. I-acknowledge mo sila o hindi. Walang pakialam yung mga taong yan. Bakit? Kasi ang nasa kanilang puso ay maglingkod lang. Maglingkod ng tapat na may pagmamahal. Dahil yun ay galing sa Panginoon. Kaya nga, tayo bilang mga Kristiyano, itayan natin yung buhay natin para sa Kanya, para kay Kristo. At maging tapat na tupa na nagpapastol sa ibang tao o nagpapastol din sa ibang tao. Ang tapat na pastol ay handang mamatay para sa iyo. Sino yun? Ating Panginoon Kristo. Namatay siya 2,000 years ago. Ikaw, handa ka bang mabuhay para sa Kanya? Kung siya'y namatay para sa iyo, handa ka bang mabuhay para sa Kanya? Mga kapatid, iwanan ko po ang tanong na yan at maging reflection natin sa ating buhay upang ilagay natin ang buhay natin ito ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Mga kapatid, dito po ako magtatapos at tutungo naman po tayo sa Wenny's reflection. Happy birthday, Abby. Si Abby birthday. Hindi, si Abby naging birthday din. Tapos si Angel, di ba? Aten si Abby, ngayon si Angel. Nabati rin natin si Angel kagabi. No? Happy birthday, no? Yan, kay Abby at kay Angel. No? Belated kay Abby. At ngayon po ay birthday ng ating kapatid, si Angel Bumbani. No? Yan, isang mapagpalang maligayang happy kaarawan sa iyo, kapatid. Purihin ng Diyos. At ngayon, tayo dako sa Wenny's reflection. God's morning, mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan ay ipinakita kung paano tayo pastulin ng ating Panginoon. Tayo ay napakahalaga sa ating Panginoon at tayo ay inaalagaan. Sabi nga po, ano ang version na yung isang daan to pa? Parable of 99. Parable of 99 na May Luke, may Mark, may ano. kapag ka nawala ang isa, iiwanan yung 99 at hahanapin yung isa upang kanyang pasanin at ipagalingin kung may titingnan niya kung may bali, kung may sakit at isasama niya uli. Yung 99 ay iiwan niya at isasakripisyo niya para hanapin yung isa. Ganun po tayo kaimportante sa ating Panginoon. Ito pong talatang ating napag-aralan ay isang malalim na paglalarawan ng pag-ibig at sakripisyo ni Jesus bilang mabuting pastol na nag-aalok ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Ito ay isang personal na paanyaya upang suriin ang ating sariling buhay. Sa ating buhay, maraming beses na tayong naligaw, naharap sa mga panganib, at nakaramdam ng pag-iisa. Ngunit sa bawat pagkakataon, nararamdaman natin ang presensya ng mabuting pastol
na nagbabantay sa atin. Si Jesus ang ating gabay sa gitna ng dilim at ating proteksyon sa harap ng mga pagsubok at ating lakas kapag tayo ay nanghihina. Ang pag-aalay ng buhay ni Jesus ay hindi lamang isang pangyayari ng kasaysayan, kundi isang patuloy na realidad sa ating buhay. Sa bawat araw, nakikita natin ang kanyang pagmamahal sa mga taong nakapaligid sa atin, sa mga pagkakataon nagbibigay ng pag-asa at mga biyayang ating natatanggap. Bilang isang tupa sa kanyang kawan, tinawag tayo na makinig sa kanyang tinig at sumunod sa kanyang mga yapak. Ito ay nangangahulugan ng pagpapakumbaba, paglilingkod sa iba, at pagmamahal sa kapwa. Sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, natutunan natin ang mga tunay na kahulugan ng buhay ay matatagpuan sa pagbibigay at pag-aalay ng sarili sa iba. Sa aking sariling buhay, sa aking pamilya, ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon ang aking asawa at mga anak. Sa aming mga anak, gagawin namin ni Mon ang lahat para sa kapakanan ng aming mga anak. Ang isa dito ay ang pagpapakilala sa kanila sa Panginoon na ang Panginoon ang siyang ating tagapagligtas. Kung dumaraan man sila sa pagsubok, ang Panginoon ang kanilang gabay para maituro sa kanila ang tamang gagawin sa kinakaharap nilang pagsubok. Na ipakita po namin sa kanila ang halimbawa ng paglilingkod sa Panginoon, kaya yun din po ang ginagawa ng aming mga anak. Pero hindi naman po yun namin magagawa kung hindi kami pinastol ng ating Panginoon. Sinamahan po kami ng banal na espiritu upang mapangalagaan namin ang aming mga anak at maituro ang tamang daan papunta sa ating Panginoon. Sa pamamagitan po nitong ating napag-aralan sa John 10:11, natutunan ko na ang buhay ay isang paglalakbay ng pagtitiwala at pagsunod sa mabuting pastol. Sa kanyang pag-aalaga, hindi ako natatakot sapagkat alam kong kasama ko ang Panginoon sa bawat hakbang ng aking buhay. So, yun lang po. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat. Happy birthday, Sister Angel. Okay. So, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. At ngayon naman tayo dadako sa ating batian. Yan, no? Sa ating pagbati, no? Yan, sa ating mga kapatid online. Nang nandito po sa una natin ay ang manager. Kapatid natin sa Panginoon. Ano? Bossing natin. Yan, bossing natin dyan sa St. Peter. Si Ma'am Hazel Esmundo, kapatid natin din natin sa Panginoon. Ma'am Hazel, God's morning. Yan, at dyan sa Rizal, Laguna. At isang tawag dito, pagbati rin sa kanyang magandang anak na si Ali, no? At ng buong family. Yan, at pagbati rin natin sa ating nandito sa ating sumunod po ay si Nay Winnie Patual ng Villa Escudero. Yan, isang mapagpalang umaga po. At dyan sa Villa Escudero, at pagbati mula po sa buong pamilya ng Patual family. Yan, at dito sa sumunod po ay si Wilma Alejandro Mandigma, ang kapatid na aking asawa. Yan, si dyan sa Lumban, Laguna. Hi kay AJ at syempre kay Naya. At dito rin sinundan ni Bernard Mandigma, Mandigma Mercado. Mandigma, ano ho? Kapatid din ulit na aking asawa, purihin ng Diyos, no? Talagang napakabuti na ating Panginoon Diyos, ano? At kasama rin natin si Bernard diyan sa Cavite, no? Ako'y nasa Cavite kahapon. Hindi na ako nakapag-message, no? At dahil medyo busy ang Lolo Peg, no? At binabati ko rin ang MCA Academy, no? Ang Mendez Christian Academy. At salamat po for accommodating kahapon sa meeting natin. At isang kagalakan to share, no, ang goodness na ating Panginoon Diyos. At purihin ng Diyos. At anuman ang plano dyan sa lugar ng Mendez ay kasama niyo po ang Purpose Field Life Ministry. At syempre, ganun din po ang ECMS Construction, no? Ang buong team. At salamat po sa tiwala at sa pagkakataon na maibahagi ang ministry, no, ng ating Panginoon Diyos.
ay pinagkatiwala po sa atin. At dito kasama rin po natin ang ating kapatid mula naman po sa Israel, no? Kasama po natin si Sister Maria Fe Artillaga. At batiin natin ang mag-asawa, si Brother Ian, at siyempre Sister Maria Fe, at ang Alejandrino family at ang kanilang dalawang magagandang anak. No? Hindi ko lang sa ulo yung pangalan, pasensya na po. No? Isang pagbati sa buong family ng Alejandrino at Artillaga family. Sa mag-asawang ito, si Ian at si Brother Ian at si Sister Maria na lagi nating kasama. Purihin ng Diyos sa buhay ninyo. Yan, kasama rin natin ang aming gwapong-gwapo, no? Na drummer. Gwapo na, pogi pa. Ibig sabihin pogi, presence of God inside. No? Yun po. Ano ba naman yan? Pinagpala talaga. Kasama natin ang aming drummer, si Ezekiel Malasmas, isang kagalakan kapatid. Magpatuloy ka sa Panginoon. Kasama rin po namin yan kagabi sa Bible study. Yan, purihin ng Diyos na talagang tumutugon sa tinig ng ating Panginoon Diyos o panawagan ng ating Panginoon Diyos. Yan, kasama natin yan. At syempre kasama rin natin ang aking kumare, no? Ang aking magandang kumare. Lalagyan daw natin na magandang kumare. Yan, si Ate Carmeline. Yan, kasama natin ang ating kumaring Carmeline. Yan, at syempre batiin din natin ang hari ng kanyang tahanan, si Brother Jose Arthur Tanyo. Yan, syempre pagbatiin natin sa Azucena Tanyo family. Syempre kasama dyan sila Pau, si Julene, at syempre sa aming inaanak na si Tyron at Janessa. Yan, isang mapagpalang umaga po. Yan, diyan sa Carmelite, no, diyan. Okay? So kasama rin po natin ang ating kapatid, no, si Nanay Gori diyan sa Bulacan, Chaong. Isang mapagpalang umaga. At isang panalangin din ng kagalingan para kay sa inyong anak, no, Joseph, pangalan? Joseph, yan. Brother Joseph Kapus, tama? No? Kapus, no? Hindi ako sigurado sa ipilido, no, Naigori. No, basta yung anak ninyo, no, kagalingan po para sa kanya. Yan, at kasama rin po natin siyempre si Tatay Victor, no, Dalangin, at siyempre si Nanay TC. Lagi rin nating nakikita dito sa ating God's Morning at this kagalakan po na makasama po kayo. Yan, at siyempre kasama rin po natin si Russell Bertoso Mendez, no? Ito ay mga kasama natin dati ito sa dati nating church. No? Isang kagalakan, Russell, at regards sa aking Kuya Reggie, no? Namimiss ko na aking Kuya Reggie, ano? Yan, Kuya Reggie at ang lahat dyan sa Santo Niño, no? Barangay Santo Niño, San Pablo City, dyan sa Alcaraz, no? Isang kagalakan. Sister Russell, no? Yan, Russell May Bertoso Mendez, no? Grabe, no? Purihin ng Diyos at pagbati sa buong Bertoso Mendez family at syempre sa buong family rin ng Kuya Reggie, no? Serbanes nga ba? Yan, Serbanes sa Pilino. Yan, okay? At kasama rin po natin siyempre si Nanay Marta, no? Diyan sa Bulacan, Chaong. At nakita ko rin dito si Kuya Chris. Batiin na natin ang mag-asawang ito, si Kuya Chris Artillaga at Nanay Marta, no? Yan, sa pagbati at panalangin para sa kalakasan at patuloy na probisyon ng ating Panginoon Diyos, no, sa buong pamilya at sa lahat ng ating ginagawa. Nawa ay ating magkaroon tayo ng sensitivity, no, doon sa pagkilos ng ating Panginoon Diyos, no. More focus on our God, no. Yan. At yan. Okay, happy birthday. Dito mapagbati, ang dahil mababati kay Sister Angel, ano. Yan. Happy birthday. Yan. Okay, at kasama rin po natin, siyempre ang aking magagandang pinsan. Ito, pagsamahin ko na para magkaiba eh. Isang nasa Cotabato City at isang nasa Alamada. No, ang aking dalawang magandang pinsan, siyempre, si Ate Judith, no, at batiin natin ang Chua Brigule family, yan, si Ate Lilibet, no, at siyempre ang Getgano family. Yan, at nang pinagmulan ng lahat ng kagandahan.
Purihin ng Diyos, siyempre kay Lord nagmula. Okay. Regards sa lahat dyan, siyempre kila Uncle Sid, no? Kay Mamang Diding, no? At sa lahat, siyempre kay Kuya Owen at kay Ate Belma. At sa lahat na nandyan, no? At siyempre lahat ng mga kamag-anak. Di ko na may isa sa dami, no? At pagbati rin po natin sa ating kapatid, no? Sa ating kapatid na si Sister Grace, no? Kumusta ang travel? Nawa ay nakabawi na ng lakas sa malayong biyahe diyan sa Pangasinan, no? Pagbati natin mula sa Biray family at Perez at pagbati natin siyempre kay Mike, siyempre kay Nico, kay Carl, kay Elijah at siyempre sa dalawang kiddos, no? Kay Dion at kay aking inaanak ng maganda at cute, kay siyempre kay Butchay, no? At siyempre sa kanilang nanay, kay aking kumare, kay Dayan, Sister Dayan. Yan, okay. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At pagbati rin natin sa ating kapatid sa Pampanga, si Ate Cindy Mercado. Yan, isang mapagpalang umaga sa iyo. At syempre, tutungo rin tayo sa mga kagandahan na napag-uusapan. Syempre, kasama natin ang aking tita, no? Si Tita Ami Santos Mercado, dyan sa Tondo, Manila. Regards sa lahat, no? Syempre, kay Uncle Ernesto, kay Tin, no? Sa bagong inyong apo, yan. At syempre kay Charles at sa kanyang wife, no? At syempre sa aking pinsan, kay Jojo, yan. At sa kanyang buong family, no? Sa kanyang anak at sa kanyang asawa, no? Sa Bacolod, no? Yan. At sino pa? Yan. At syempre, ito kasama rin po natin si Nanay Remy. Yan. Isang kagalakan po na yan, kasama po natin si Nanay Remy Alinea. Pagbati po sa buong pamilya, Nanay Remy, na-miss namin kayo kagabi sa Bible study. No? Pero anyway, God is good. Alam po namin na kayo ay busy sa karya ng ating Panginoon Diyos. No? At salamat sa bawat panalangin, at kagalakan na maging kamanggagawa ng ating Panginoon na patuloy na nananalangin, patuloy na sumusuporta sa bawat mananampalataya. No? Sabi nga, ito yung mga silent warrior na pinapanalangin ang bawat lingkod ng Panginoon Diyos. No? At yan po si Nanay Remy Alinea. Purihin ng Diyos sa buhay niyo, Nanay Remy. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon Diyos at ang iyong buong pamilya. At kasama rin natin ang aking isang magandang pinsan. Siyempre, punta naman tayo Cagayan. No? Cagayan City. Yan, kasama natin ang aking pinsan, si Charis Bitaysar, no? Siyempre, pagbati rin sa aking B1, no? Kay Captain, kasi po kami B1, B2, no? Ako yung B2, ako ba ang B1? Basta, yun po. Basta B1, B2 kaming dalawa. No? Si Captain Antonio Bitaysar, yan, ang asawa, at pogi, na asawa na aking pinsan. Siyempre, maganda yung pinsan ko. Yan. No, pagbati rin at siyempre sa mga kiddos kay Tony at kay Shai, no, na wow, good achievement, no, may award sila, no. Nurse na ba? Nakapasa na si Pasado na tapos magdo-doktor na. So yan, future doctor ng family. Yan, no? At congratulations, proud tito here, no? Kay Shai ba, kay Tony? Kay Shai, yan. Basta proud ako sa inyong dalawang magkapatid, no? Proud tito, medyo hindi lang updated si tito, pasensya na at basta nakikita ko lang sa Facebook kasi yung maraming ginagawa si tito, no? Pasensya na, pero I'm so proud of you. Yan, sa aming pamilyang yan. So, yan. Sino pa? Okay, so from Shuttle, Washington, USA naman tayo. Yan, batiin po natin ang family daw, syempre. Kasama po natin si Nars Abby at ang buong Daw family. Sa kagalakan, marami pong nananalangin kay Mama, katulad ni Pastora Pe. Yan, pagbati na rin natin kay Pastora Pe Andal family at kay Sister Abby. Pagbati rin natin sa buong family ng Andal. Andal Artillaga family. Siyempre dyan kay Sister Malu, Sister Michelle and Mark, no? At sa mga apo nila, at siyempre sa ating birthday girl, no? Okay.
mga apo ni Pastor Pe, yan. At anak ni Malu at ni Michelle and Mark. Yan. At yan. At syempre kay birthday girl Abby. Yan. Sa mapagpalang umaga. At yan, pagbati natin mula rin naman sa King's Chapel. No? Kasama po natin ang isang mabuting lingkod, anak ng lingkod ng ating Panginoon, aking kumpare si Pastor Noy, no? Ang pastor ng King's Chapel Church diyan po sa San Ignacio, no ho. Diyan po ay yan. Kung tayo po ay malapit sa San Ignacio, yan, attend po kayo diyan sa King's Chapel, no ho. At punta po kayo diyan kila Pastor Noriel, no ho. At ito kasama po natin ang kanyang anak ngayon, si Gerald Camus. Ayan. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. No? Purihin ng Diyos sa iyong buhay at sa iyong buong pamilya. Siyempre sa pangunguna ng iyong tatay, no? Ni Pastor Noriel Camus. At ng iyong nanay, si Ate Rina. No? Yan, Camus. At kasama rin natin ang aking classmate ng elementary. No? Purihin ng Diyos. Yan, si Ate Pen. No? Si Ate, at pagbati sa buong Kasubuan family. Yan, si Ate Josephine Kasubuan, dyan sa Concepcion, Barangay Concepcion, San Pablo City. Sino pa? Yan, I think that's all. Meron pa ba akong hindi nabati, no? Parang mix up na. Yan, no? Isang pagbati sa lahat, no? Sa lahat ng ito, okay? Yan po. Diyan po tayo magtatapos, mga kapatid. Parang, ano hindi nabati? Okay. So, wala na dito sa comment section. Okay. Wala man sa comment section. Parang nakita ko si Ate Tina. Kapag batiin natin kay Ate Tina, nabanggit ko na ba kanina? Okay, hindi sure. Batiin na rin natin, no? Si Apong Tina dyan sa Tarlac, no? Ang asawa ng aking partner, si Architect Arnel, no? Isang mapagpalang umaga dyan sa Kapas, Tarlac, Barangay Kutkut, no? At purihin ng Diyos, no? At yan po. Tayo po ay magtatapos na at tapusin po natin ng buong pasasalamat at pananalangin sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. O maraming Diyos na makapangyarihan, salamat po, Panginoon, sa aral na aming natutunan for being our shepherd, O Lord, not a hireling, Lord, na kung minsan sa aming buhay, kami po ay nakatuon sa mga pakinabang, hindi po sa kung ano ang dapat at nalalayo ninyo sa aming buhay. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na magsakripisyo. Turuan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng puso na katulad ng puso na ipinagkaloob mo. Ang puso na tunay na nagmamahal at tunay, Panginoon, na nagbibigay, Panginoon, ng kalakasan. Kaya nga, Panginoon, sa mga oras na ito, dalangin po namin, Panginoon, bigyan nyo kami ng bagong puso. Ang puso ng Good Shepherd, O Lord. Bigyan nyo kami, Panginoon, ng puso na naglilingkod. Hindi po yung mapanlamang, hindi po yung nag-iintay ng anumang kapalit, kundi, Panginoon, bigyan nyo kami, Panginoon, ng isang pusong tapat na handa, Panginoon, na sumunod ayon sa iyong kalooban. Lord, we know na wala po kaming kayang gawin na pwedeng makasapat sa iyong kabutihan. Ang aming pagkilos, ang aming gawa ay kakarampot sa iyong ginawa sa aming buhay at hindi kayang bayaran ninuman ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya, Panginoon, ang buhay namin ito ay isinusulit namin sa iyo na maging karapat-dapat. Bigyan mo at turuan kami, Panginoon, na may pusong paglilingkod, tapat, O Lord, at may pagsusumamo, Panginoon, may pagpapakumbaba sa iyong presensya. Muli, Lord, sa lahat ng ito, kami po ay nagpapasalamat sa kagalingan, O Lord, na iyong pinagkakaloob sa buhay ng bawat isa. Especially sa aking anak, O Lord, at sa mga kapatid namin na may karamdaman, O Lord, at ang kapatid namin na si Pando, O Lord, ay dinadalangin namin, Panginoon, ang kagalingan sa kanyang buhay. Ganon din ang kalakasan, O Lord, sa mga may karamdaman, sakit, O Lord. At especially kay Kuya Chris, O Lord. Patuloy namin idinadalangin ang katatagan at iyong presensya at ang iyong intervention, O Lord, na lubusan, Panginoon,
na mangibabaw ka sa buhay ng bawat isa. Muli sa lahat ng ito, sa iyo po ang papuri, sa iyong grasya, sa iyong awa, sa iyong patnubay, sa iyong pagpapala. Ito po ay aming papuri at pasasalamat sa Diyos Ama, Diyos Anak at yung Banal na Espiritu. At sa lahat ng ito, ikaw lamang po na ang aming pinupuri. At dalangin po namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng kalakasan at kaunawaan, sapat na kaunawaan, the gift of understanding upang ang aming pinag-aralang ito ay mamuhay, Panginoon, sa amin, O Lord. Mamuhay na naglilingkod, mamuhay na sumusunod sa iyong pangalan. And this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen, amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again, and together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Okay, so ang Christmas party po ng Purpose Build Life, kung gusto nyo pong makidalo ay sa December 21 at 9 a.m. No? Sabay na rin po yan doon sa aming sabay na rin po ng aming Christmas party ang Thanksgiving namin at pagpupuri sa Panginoon. Nawa, tayo po ay napagpala ng ating Panginoon at sa ating pong pagtatapos ay isang pagbati po. No, ay si Ate Nela nandito pala. No, Ate Nela Nunoso, pagbati natin sa Nunoso family. Yan. Okay? So, yan. Ano pa ba ako hindi nabati? Okay? And let us shout. No? Nag-shout of victory na pala tayo. No? Okay? Sa pagbati sa lahat, sa ating mamamalam na ito, God's morning, everyone.